Inilabas na nga ng Regional Trial Court sa Pasig City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy, para sa hindi maaring isa publikong krimen ng qualified human trafficking. Ito ang ikalawang warrant na inilabas laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, na nananatiling nagtatago matapos na maglabas ng arrest warrant ang isang Davao City Family Court para sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa bata at sexual abuse. Sa paglabas ng kautusan, nagdesisyon ang Pasig RTC Branch 159. Judge Raynel de Estacio Montesa na tanggihan ang mosyon ng mga abogado ni Kibuloy na ipagpaliban o isuspinde ang mga proseso at hintayin ang kautusan ng pag-arrest. Humiling naman ang kampo ni Kibuloy na isuspindi ang kriminal na proseso, na may pagtutol sa isang nakabinbing mosyon para sa pagsusuri sa tanggapan ng DOJ na si Jesus Crispin Remula. Ngunit tinutulan ang mosyon, sinasabi na ang Rule 116 ng mga patakaran sa kriminal na proseso ay nagbibigay daan lamang sa suspensyon ng arraignment batay sa pagsampa ng petisyon para sa pagsusuri sa harap ng DOJ. At hindi sa isang mosyon para sa pagsusuri ng isang resolusyon para sa petisyon ng pagsusuri. Batay sa mga patakaran, ang suspensyon ng arraignment ay pinapayagan lamang sa tatlong dahilan. Ang akusado ay tila may hindi wastong kalagayan ng pag-iisip, mayroong prejudicial na tanong, at may petisyon para sa pagsusuri ng resolusyon ng nakabinbing sa DOJ o sa tanggapan ng Pangulo. Pag-usapan naman natin ngayon ang kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, may panibagong warrant of arrest na na-issue sa kanya ng Pasig Regional Trial Court. Non-bailable offense ito, human trafficking ang kaso. Medyo delikado. Kung mahuli siya ng otoridad, talagang makukulong siya. So ang labanan ngayon is yung gaano ka-epektibo, kagaling si Pastor Kibuloy sa kanyang pagtatago. So, si Pangulong Duterte, na alam naman natin na mag-best friend silang dalawa, medyo kamakailan, nagbigay ng tip kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy. So, dyan tayo mag-focus sa ating usapin ngayon. Bakit ang best friend ni Pastor Kibuloy, binulugar niya kung saan nagtatago ang kanyang kaibigang pastor? Dito po sa headlines ng Philippine Star, ang title, Kibuloy, hiding in Davao City, Duterte. Yeah, so, sinulat ni Diana Lid Suelto. So, saan? Maluwag naman ang Davao City. If I'm not mistaken, the largest city in the world in terms of land area, Davao City. So, napakaluwag. Okay, mayroong binanggit ni PRRD na specific na lugar sa Davao City. Sabi niya, Tamayong, Davao City. Ito ata yung compound ni Pastor Kibuloy. I don't know kung itong compound ay parehas yung Prayer Mountain. Hindi pa ako nakapasyal dyan eh. Kaya lang parang gusto kong mamasyal dahil napakaganda daw ang Prayer Mountain ng KOJC. So yun na ang tip ha. Nagtatago si Pastor Kibuloy sa KOJC compound sa Tamayong, Davao City. So, bakit naman nakapag-bitiw ang Pangulong Duterte ng ganitong location ng kanyang kaibigan? Kasi may mga nagtatanong, may nag-aakusa sa kanya na itinatago ni PRRD si Pastor Kibuloy. Kaya ito ang kanyang response. Magbibigay pa nga siya ng pabuya kung sa tao na makahanap kay Pastor Kibuloy, sana hanapin sa bahay ni PRRD. Kasi ang akusasyon is itinatago. Kaya sabi ni PRRD, I will give you 500,000 if you can find him in my house. So
So, pinasinungalingan niya yung paratang na tinutulungan niya si Pastor Kibuloy or itinatago niya si Pastor Kibuloy. Kaya yan, nabanggit niya na nagtatago lang sa KOJC compound sa sa Tamayong, Davao City. Kaya lang, dinagdagan ni PRRD na mahihirapan kayong hanapin kung nasaan siyang yung exact location ni Pastor Kibuloy sa Tamayong, sa compound, dahil very vast, sabi niya. Let me educate all of you. Kasama na ang NBI, PNP siguro dito. Tamayong is very large, and inside it, there are many houses. Just make sure that he is in one of those houses, because it should be a different search warrant for each house. Ganyan pala yan. Ilagay yung bahay. Pag wala siya doon, wala na namang magagawa yung otoridad, babalik na naman. So I don't know how many houses ang nandun sa compound. Kung may example lang may 20 houses. Oh. Pinuntahan sa dalawa, wala, babalik na naman. Another search or arrest warrant, panibagong bahay, mahirap nga. So, ganun pala yun. Go around the area, sabi niya, chase him there. By the time you finish, you will be very tired. And you would have become a member of the kingdom of Jesus Christ. Ito na naman, ni Style Duterte na patawa. Sa kabalik-balik ng mga law enforcers, paghahanap kay Pastor Kibuloy sa KOJC compound, baka ma-convert sila maging member ng KOJC. Although, joke lang yun. Okay, so, tanong, nag-uusap ba itong dalawa? Anong sagot ng Pangulo? Yes, nag-uusap silang dalawa. Kaya lang hindi nila pinag-uusapan tungkol sa kaso. So anong pinag-uusapan? Hindi nga, klinaro. So, dagdag pa ni Pangulong Duterte, dalawang opsyon na available kay Pastor Kibuloy. Ano yung unang opsyon? Pwede siyang magpunta sa korte at harapin yung kaso niya. Ibig sabihin, lumantad, mag-surrender at harapin yung kaso sa korte. Or, stay put, magtago hanggang sa dulo ng walang hanggan sa Tabayong kung inaakala ni Pastor Kibuloy na wala siyang makuhang fair trial. So, yun na po yung naunang mga pahayag ni Pastor Kibuloy na kung wala sanang duda, wala sanang interference ng US government, haharapin niya yung kaso sa korte. Ang hinala, yun ang perception ni Pastor Kibuloy. Siya ang nasasandal. Pakikialaman ng US government yung kaso niya, anong tawag doon? Yung kikidnapin siya, i-assassinate siya, kung lalantad siya, turn over sa US government at doon papatayin siya, yun ang kanyang paniniwala. Kaya, hindi siya lalantad. So, mangyari nito, talagang matagal siyang magtago. I believe na kapag bitiw siya ng salita noon, correct me if I'm wrong, na hindi ako magpapahuli ng buhay. So, parehas na sila ng kalagayan ngayon ni ating minamahal na DG Bantag. Ang ating DG Bantag, sabi din niya, hindi siya magsusurrender kasi hindi siya makakuha ng fair trial. At hinihintay niya na kung kailan yung tamang panahon, kaya handa niyang harapin ang kanyang kaso. So, next question is, ano ba talaga? Nandyan ba talaga sa KOJC compound si Pastor? As sinabi ni PRRD, o minsan itong ating PRRD marunong ito sa diskarte, psychological warfare, yung wag mong paniwalahan lahat ang sinasabi. Kasi ano lang siya, tinitesting lang niya yung
kinukondisyon yung mind, ganun. So, baka naman sinasadya niya na sabihin, nandyan lang siya sa KOJC compound, but sa katunayan, nasa ibang lugar para lituhin ang mga otoridad. Di ba posible yun? Best friend niya eh. So, ano ba, nag-uusap kami palagi kaming nag-uusap. So, meaning, in terms of gadgets, electronics. Sabi ng NBI, itong NBI may mga tracking devices. Kung gamit ka ng gamit sa cellphone mo, dahil pa nang matrack nila ang location mo. So, hirap na hirap ang NBI pag-track sa location ni Pastor Kibuloy dahil sabi nila, hindi daw gumagamit ng electronic gadget si Pastor Kibuloy. So, in what manner na nag-uusap yung dalawa? I don't know. So, baka kasama yun sa PSYOPS o PSYWAR, pang-ano ni PRRD para, alam mo na. So, ito po, nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Pastor Kibuloy. Ako, hindi ko akalain na aabot siya ng ganito kasi mahirap yung magtago-tago. So, sa mga KOJC members, I believe na halos lahat kayo pinagdarasal nyo ang kaligtasan, ang kabutihan ni Pastor Kibuloy.